Castro napikon sa hamon ni Harry Roque na sunduin ito sa Netherlands. Malacanang nahihilo na kakahabol kay Harry Roque. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Matapang na sinagotan ni Harry Roque si Yussi Claire Castro sa pahayag nitong naghahanda na umano ang gobyerno upang damputin ito. Ngunit imbis na matakot ay pinagtawanan lamang ni Roque ang banta ni Yussi Claire. Pinatutsadahan din ni Roque ang palpak na intelligence ng gobyerno na kung saan galing lamang daw umano sa mga chismis. Hingan ko lang po kayo ng reaksyon dun sa naging pahayag ni Attorney Harry Roque kahapon in response po doon sa statement ninyo on asylum. Ang sabi niya, come and get me, kung ready kayo sa akin, bakit hindi niyo ako makuha? Ano nga po bang nangyayari? Bakit po hindi pa siya mapauwi ng pamahalaan dito? Ayon naman po sa DOJ, naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. And he also mentioned about yung kapalpakan daw po ng intelligence ng pamahalaan dahil alam naman daw nila na yun daw pong intelligence na nakukuha daw po ng gobyerno about him galing lang naman sa isang chismosang Dutch. And of course, he reiterated that it's not true na na-decision na yung kanyang asylum. Wag niya pong sa walang bahala ang intelligence, ang assets po ng DOJ. At hindi naman po namin ite-telegraph ang mga punches ng gobyerno katulad ng kanyang ginagawa. Salamat, Yusek. Thank you, Mase. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, hingi lang po kami ng reaction din sa palasyo kasi sabi ng OVP, Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia to attend the Free Duterte Now rally scheduled for June 22 in Melbourne. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe ang Vice Presidente to meet with OFWs. Bago po nito, pumunta siya sa Qatar, pumunta siya sa Kuala Lumpur. Does the palace see this as something to be concerned about? Kasi, or does the palace see a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries po? So, lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At meron pa palang Qatar, at merong Kuala Lumpur, at ngayon Australia. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Hi, Yusek. Isa po sa preparations po ng House for the President's SONA, ilan po sa mga concerns nila yung deepfakes, AI, or manipulated videos of the President giving a speech. Meron na daw po kayang preparation ang palasyo in case this happens? Sa ngayon po ay wala pa po tayong detalye at malamang po sa SONA ay makakasama po ito. Dahil noong po nagkaroon ng statement ng Pangulo ng Independence Day, binanggit niya rin po ang patungkol sa fake news. And last one po, baka po pwede kaming makakuha ng reaction from the palace about Senator Imy's remark criticizing the government's efforts to maintain San Juanico Bridge. And she said, and I quote, sana ako na lang nagpresidente. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Well, anyway, naging senador po ang si mahal na Senadora Amy Marcos since 2019. At malamang po ay alam naman po niya ang naging budget ng dating administrasyon patungkol po dito sa San Juanico Bridge. At 4 na taon pong nagkaroon, kung di ako nagkakamali, 4 na taon since 2018 up to 2022 ang administrasyong Duterte. Pero hindi nga po nagkaroon ng rehabilitation.
At dapat nga pong magpasalamat po tayo sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil nang kanilang nagkaroon ng inspection, doon lamang po nakita ang lawak na po ng danyos at dapat na kailanganing i-repair sa San Juanico Bridge. Sa panahon lamang po ni Pangulong Marcos Jr., ito nagkaroon talaga ng malaliman at na pag-i-inspect para po makita na maaaring ito po ay hindi na magandang daanan at dangerous na po sa mga lumalakbay gamit po ang San Juanico Bridge. Maraming salamat, Ivy. Next question, Maricel Halili, TV5. TV5. Yusek, follow-up lang yun tungkol sa Japan trip. May we know why is it not open for media coverage considering that it's a working visit? Actually po, ang naging dahilan po dito, nagkaroon po ng last-minute decision ang Pangulo na tumuloy po sa Japan. Hindi man po ito nasabi para po makasama ang ibang mga taga-media, pero po nandun po ang Maro. At ipagpaumanhin kung hindi po, nakita po niyo po kasi ang lahat ng activities ng Pangulo. Halos sunod-sunod po last week, Monday to Friday, kompleto po na kasi po ng activities ng Pangulo. So, nakapag-decide po, very last minute na nakapag-decision na siya po ay aalis. May we know, Yusek, kung kailan po na-finalize ni PBBM yung decision A niya? day before. So, yung oras hindi ko po alam, but a day before. Thank you, Mase. Next question, Lef Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Hingi lang po kami ng reaction. Ang OVP po ay nagpasabi na sa Kamara na hindi ulit dadalo ng SONA si VP Sara. Last year, hindi naman din po siya dumating. At sa ating pagkakaalam, siya po ay umaten sa isang kasalan. So kung hindi po siya atin ngayon, kahit siya po ay inimbita bilang Vice Presidente, again, choice niya po iyon. At kung hindi niya po maririnig ang mga programa at kung ano po ang naging trabaho ng gobyerno at ng Pangulong Marcos Jr., hindi po na siguro natin kasalanan yon. It's her choice. Maraming salamat, Lef. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. I-follow up ko lang doon sa 50% na discount sa mga estudyante. Kasama po ba dito yung mga senior citizen, Yusek? Inaaral pa po yan. As much as possible, kung pwede nga pong ilibre lahat, yun ang gusto ng Pangulo. Pero aaralin po yan at hindi naman po natin agad-agad maibibigay or kakayani maibigay. Inaaral po ngayon yan sa kasalukuyan. On the other issue, Yusek, doon naman sa pag-review ng gobyerno sa kontrata ng SIPCOR, may we know kung may update na po doon. Thank you. Sa ngayon po, hindi pa po kami nagkakausap. Ni Lua Admin Salonga. Ni Lua Admin Salonga. Pero meron siyang ibinigay sa aking mensahe. Pero mamaya siguro, since iyon ay naitanong mo, titignan natin kung anong pinaka-update. At pag nakapagbigay siya sa akin, patungkol sa SIPCOR, ibibigay po natin. Kasi ang pinakahuli po nating report dito ay yung short-term solution, na bigyan na po ng solusyon ang mga kababayan natin sa SICUHOR. So, titignan po natin yung maintenance nito, kung nagpapatuloy at regular na wala na po nagiging problema sa nasabing isa. Pia, next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Undersecretary, magandang hapon po. With the meetings you have mentioned, mga diniluhan ni Pangulo, do we expect investment pledges and business agreements to be signed sa panahon ng working visit niya sa Japan? Actually, hindi pa po kasi tapos ang pakikipagpulong ng ating Pangulo sa mga Japanese corporations at iba pa pong mga korporasyon na maaari po makatulong sa ating bansa. Hintayin na lang po natin ang anuman ang i-report ng ating Pangulo sa kanyang pagdating. Pero ito po ay ginawa ng Pangulo, hindi para magbakasyon, kundi para magtrabaho. At ito po ay para sa taong bayan dahil makikita po natin ang kanyang mga kausap ay patungkol po sa turismo, para mapalaki pa po, mapaganda ang ating turismo, at para po rin pasinayaan yung ating pavilion sa nasabing World Expo.
Thank you, Alvin. A follow-up question, Eden Santos. Follow-up lang po, Yusek, dun sa tanong ni Pia about BP Sara's mga biyahe. Meron po bang nalalabag ang Vice Presidente dito sa kanya mga travels na ito? Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Magandang hapon, Malacanang Press Corps. Ngayong araw sa Osaka, Japan, patuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang layunin na makapagdala ng mas maraming oportunidad para sa ating bansa. Mga oportunidad na magbubukas ng trabaho, magpapalago ng ekonomiya, at magbibigay ng mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Alam ng Pangulo na mahalaga ang edukasyon, pero higit pa riyan, kailangan nating tiyakin na may hanap buhay na naghihintay para sa bawat graduate. Kaya sa kanyang mga naging pulong ngayong umaga, malinaw ang kanyang mensahe. Handa ang Pilipinas at bukas ang ating pinto para sa mga mamumuhunan na magtatayo ng negosyo, lilikha ng kabuhayan at tutulong sa pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan. Kanina, nakipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese tourism partners para lalo pang palakasin ang sektor ng turismo. Isang sektor na nagbibigay ng hanap buhay sa libo-libong Pilipino. Naniniwala ang Pangulo na ang turismo ay hindi lamang pagpapakita ng ganda ng ating bayan, kundi isang mahalagang paraan para magdala ng kabuhayan sa bawat komunidad. Sumunod ang pulong ng Pangulo sa Canadevia Corporation para sa Manila Waste to Zero Project, isang malaking inisyatiba na mapagputi sa solid waste management ng Metro Manila, magbibigay ng malinis na enerhiya at lilikha ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. Nakausap din ng Pangulo ang Tonishi Shipbuilding na matagal ng katuwang ng bansa sa Cebu. Pinag-usapan nila ang pagpapalawak pa ng operasyon ng kumpanya na makakatulong sa libo-libong manggagawa sa Visayas at sa buong bansa. Mamaya, nakatakdang bumisita ang Pangulo sa Philippine Pavilion sa World Expo 2025. Isang pagkakataon ito para ipakita sa mundo ang yaman ng ating kultura, ang galing at sipag ng Pilipino, at para hikayatin ang mas maraming investments na makikinabang ang bawat pamilyang Pilipino. Sa lahat ng ito, binibigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng paghahanda ng bansa sa gitna ng mga... Ang mensahe ni Pangulong Marcos Jr. sa mga estudyante, mag-aral kayong mabuti. At para matuon ang mga bata ang kanilang pag-iisip sa pag-aaral, minabuti ng Pangulo na pag-aanin ang gastos sa pagbabalik eskwela. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ginawa ng 50% ang student discount sa mga train lines ng LRT1, LRT2 at MRT3 simula ngayong araw. Ito'y bunga ng coordination sa pagitan ng DOTR, LRTA, LRMC at MRT3. Ipakita lang sa ticket counters ang inyong valid school ID o kahit anong school registration form sa current school year para ma-avail ang discount. Pwede ring ma-avail ng discounted tickets ang mga estudyanteng kumukuha ng postgraduate studies. Nagpapaalala po ang DOTR sa mga estudyante na valid lamang ang discount sa single journey tickets at hindi sa VIP cards o stored value tickets. Makakaasa naman ang taong bayan na tuloy-tuloy ang discount para sa mga mag-aaral mula Lunes hanggang Linggo o kahit mapa-holiday pa man yan, hanggang 2028. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, inaasahang magiging dagdag ginhawa ito para sa mga tumatangkilik ng train lines dahil 20% lamang ang kasalukuyang student discount. Pero ngayon, 50% discount na. We are studying na yung estudyante mabigyan ng malaking diskwento. Kasi I said, everywhere I go, ang senior at saka student,